Sasagot po tayo ng katanungan. Yung katanungan ganito, anong masasabi mo sa Batang Healer? Ano raw masasabi ko dun sa Batang Healer? Yung Batang Healer no, nag-viral po yun eh. Dahil sa kanyang panggagamot. Then, pinatigil ng DOH. Doon muna tayo sa DOH. Wala naman pong, may dahilan din po ang DOH kung bakit pinatigil muna yung Batang Healer sa paggagamot. Dahil ang mga tao, sabi nga doon sa nasagap kong balita na ang mga tao ay nagsiksikan na doon sa lugar sa Batang Healer. And baka daw magkasakit yung mga pamilya ng Batang Healer, yung mga kapitbahay, nagsiksikan na doon ng mga tao. And dapat magkaroon siya ng mga alalay para mag-manage sa mga tao. Tapos siya manggamot. Kaya walang kasalanan din ng DOH. Tarang tinutupad lang niya. Doon naman sa Batang Healer, hindi po natin masabi kung saan galing yung kanyang kaloob o yung kanyang kapangyarihan. Yun ba ay galing sa Diyos o galing sa anghel? Hindi naman po masama yung panggamot. O sabi nga doon sa Santiago 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, ang paggamot ba ay mabuti? Oo, mabuti. At hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kung hindi gagawin yung mabuti, maging kasalanan sa kanya. Kaya hindi natin pwede husgahan yung kapangyarihan ng Batang Healer kung yun ba galing sa Diyos o galing sa anghel. Basta hindi naman kasi tayo hukom. Sino ba tayong tao na magbigay ng hukom sa ating kapwa? Yan po ang sabi din po ni Apostol Santiago, no? Then, meron ding akong naalala na nakalimutan ko lang na ang sabi, Panginoon, may nagpapalayas ng masamang espiritu at nagpapagaling ng sakit sa pamagitan ng iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Ay sabi ng apostol, anong gagawin namin? Amin bang suwayin? Ang sabi ng apostol, sabi ng Panginoong Hesus, kung siya ay hindi laban sa atin, siya ay kapanalig natin. Pero kung siya ay laban sa atin, siya ay kaaway natin. Kaya kung huwag nating husgahan ang Batang Healer kasi hindi naman natin hayaan na natin ang Diyos humusga sa kanya. At nasa kanya na yun kung siya'y manggagamot uli o hindi. Kasi basta sabi dito sa Santiago 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Hanggang dito na lang, ingat.